po sa sarili po namin at hiniling ko Lord na yung gawin po ito ay maging matagumpay para sa pagpapalakas po ng aming pananampalataya at kayo pong patuloy na gabagay sa bawat isa sa amin. Sa inyo po ang pinakamataas na puri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ang una po ay si Spiera. Po, naririnig po, malinaw po. Yes po. Sige po, salamat po sa ating Panginoon. At ngayon po ay nasa ikalawang sulat na tayo. Ikalawang Pedro na po tayo, chapter. Ito po ay 3 hanggang 4. At sinasabi po ang pangyarihan sa ating lahat ng kailangan para mabuhay may kabanalan. Ito ba kilala natin sa Kanya na tumawag sa niya sa pamamagitan ng niya at ng kabutihan. Sabi po sa verse 4, at sa pamamagitan din ito, pinagkaloob niya sa atin ang mahalaga na dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at makatakas ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. At purihin po yung pagkabasa po ng ating Panginoon. At unahin po natin itong nasa verse 3. Ang sabi po dito, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan para mamuhay ng may kabanalan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. At ang nais kong ipaunawa sa atin dito ng ating Panginoon na ganun na lang ang ganun yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Di ba nga po, pinili tayo ng ating Panginoon, piniligtas tayo ng Panginoon, nandun na binigyan tayo ng panibagong buhay ng Panginoon. Yun ay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pinili tayo ng Diyos dahil gusto ng Panginoon ay naway tayo ng may kabanalan. Sabi nga dito, ito sa pamamagitan ng pagkilala natin sa Kanya. At, wait lang. At salamat po. At ito po, dito po yung sa huli, ito sa pamamagitan ng pagkilala natin sa Kanya. At sabi dito, pamamagitan ng pagkilala natin sa Kanya. Dahil, niyo po, minsan kasi sa ating mga tao, nandun na minsan, for example, nandito na may mga nagagawa tayong mabuti, meron tayong mga talento na, alam niyo yun, pag sa isang bagay ay magaling tayo, minsan hindi na kasi natin nare-recognize yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero sabi dito, ito sa pamamagitan ng pagkilala natin sa ang pagkakauna po dito na doon ang pagkilala sa Panginoon, nare-recognize yung kapangyarihan ng Panginoon. Wala tayong ibang gagawin, hindi tayo rin sa isang bagay, kung gano'n man tayo kapamig na tayo, wala tayong ibang ating sabi kita ng pagpapasi sa kanya. Minsan kasi pag makagaling ng isang tao o grabe yung kapangyarihan ng isang tao, nandun niya na hindi na nakikita ng tao na yung talento niya, yung galing niya galing sa Panginoon. At napakahalaga po na ganun tayo, lalo na sa ating mga tumatayo, may mga ministry, dapat palagi natin isipin na wala tayo doon kung wala yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi tayo pinili ng Panginoon. Hindi nga bigay sa atin ang lahat kailangan natin para mamuhay ng banalan. At lagi natin tatak sa isip natin na wala tayong magpa kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Dito, verse dito, pinagkaloob mo sa ang mahalaga, dakila ng mga pangakalihin ko. Dito po yung pag natin naman. So, sa pamagitan din doon, kapangyarihan natin noon,
pinili, pinili niya yung maging anak. Nandun dahil pangyarihan ng ating Panginoon, nandun na binigay. Alam niyo po, nung kami sa Boring, po doon ni Pastor Ernie, kung ilang nakasulat po, ilang pangako ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. Ang lahat daw na nakasulat sa Biblia na pangako ng Panginoon sa atin bilang mga lingkod niya ay nasa 7,474. Ibig sabihin po, sa 7 na nakasulat po yun sa Biblia, 7,474 na promises ng Panginoon. Pero po, grabe yung pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat. Dahil po yun sa kapangyarihan ng ating Panginoon, dahil siya po yung nagbibigay sa atin ng buhay, kahit nga po yung buhay natin, yung hininga natin, yung talento natin, yung dahil pinili tayo ng Diyos, dahil ginay sa kanyang dahil sa kapangyarihan niya po. At yun lamang po sa Diyos yung pinakamataas sa papuri. Maraming salamat po sa salitang ibahagi ni Sis Berna at yun po, tinawag po tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan at kabutihan niya at totoo nga po yung lahat po na meron tayo ay biyaya at pinagkaloob sa ating Jesus kaya wag po tayong magmalaki sa kanya dahil hindi po natin makakamtan yung lahat ng meron tayo kung hindi po dahil sa biyaya niya. At sunod naman po ay si Sis Ira. Sunod po si Wait lang daw po si ate ay pasabi wait lang. Nag-chat po yung pasabi, wait lang po. at si Brother JP po. Sige po. Wait lang po, wait po, bubuklatin ko muna yung wait lang po. Second Peter verse 1. Sige po. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat at lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ang sa akin ho ay itong sa sa ikalawang sulat ni Pedro, verse 3. At nakasaad nga ho dito na tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. At ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Basahin ko rin po sunod. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa ng sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. At yun nga po, ang tinuturo ho dito na yun pong mga kailangan natin para tayo makalakad sa kabanalan na tayo binigay na sa atin lahat yun yung
yung sa- kasi kung ating uunawain lang ng maayos at kung tayo po ay magsusumikap na mag-aral ng Biblia, ito na po yung manual ng ating buhay dito po sa ano, 'di ba nga po sabi, ang Bible ho ay sa acronym niya, Basic Instructions Before Leaving Earth. At yun po, at ito po yung biyaya ng Panginoon sa atin. Ito po yung ano, kung atin pong uunawain ng gusto at ating talagang pagsusumikapan na intindihin ang lahat ho ng nakasulat sa Bible. Ah, ito na ho yung ano, nandito na ho lahat ang pamamaraan para mamuhay tayo sa kabanalan na. At ito na po yung ano, yung tawag doon, yung magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. At yun nga, at kasi tag dito. Sorry ha. Yun nga, mental block ko. Ah, ah, sorry po, maya-maya po ako, ano po, kauwi ko lang po kasi at medyo pagod pa at hindi ho makapag-isip ng maayos. Mamaya-maya po ako. Pasensya na po. Sige po. Sige po, ako na lang po muna. Yung sa akin po ay dito po sa Second Peter chapter 2 ay chapter 1 verse 9 to 10. Sabi po dito, ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nila na nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, pagsikapan niyong mapatunayan na mga tinawag nga kayo at pinili ng Diyos. Sapagkat kung gagawin niyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitiso. Yung yun nga po, dito po kasi pinili na po tayo ni Jesus na maging anak niya at dahil po sa biyaya na tayo po ay naligtas. Kaya dapat po, lagi po nating tandaan na yun nga po, nalilinis na po tayo ni Jesus. Kung kaya, wag po tayo magpatay mali siya po na sa mga bagay na alam naman po natin na mali na pero minsan nagagawa pa rin po natin at nag at minsan nagpapatuloy pa rin po tayo sa paggawa at um at dahil kung makakalimutan po natin yung pag pagligtas at yung paglilinis po sa atin ni Jesus, maaari pong yun po yung maging reason para muli po tayong mawala po dun sa mawala po dun sa pananampalataya at yung sigla at yung yung determination po natin sa paglilingkod. At kaya dapat po, wag po natin itong hayaan na mawala at kundi dapat po natin itong pahalagahan at mas lalo pa po tayong magsumikap at magtiyaga. Dahil sa pamamagitan po ng pagtitiyaga at pagtitiis po natin, hindi po tayo mawawala at yung sigla po natin magpapatuloy at ganun din po sa ating paglilingkod. Dapat po maging aware din po tayo sa mga actions po natin na pag po alam natin na hindi na po na parang paliko na po tayo ng landas, dapat po pakinggan po natin yung conviction ni Lord upang hindi po tayo maligaw. At dahil ayun nga po, si Satan nga po ay ano nga yung sinabi niya po dito, biglang po. Dahil yun nga po, si Satan nga po ay parang leyong umaatungan at naghahanap ng malalapa na kumbaga gustong gusto niya po na
na hindi po tayo makapagpatuloy. Kung kaya hinahadlangan niya po yung paglapit po natin kay Jesus. Kaya ayun po, dapat po natin alagaan yung pananampalatayang meron tayo sa lahat po ng oras. At ayun po, um, sa Diyos po pinakamataas na papuri. Next po ay, ready na po ba si Sis Ira? Oo, pwede na. Kanina kasi ayaw open yung cellphone ko. Naghangin itong gamit kong cellphone. Pero salamat sa Panginoon. Yung sa akin, sa 2 Peter chapter 1 verse 8, sabi dito, kung ang mga katangiang ito'y taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Yan, salamat sa salita ng Panginoon mula sa aklat ng ikalawang Pedro chapter 1 verse 8 yung aking napili. At nabanggit dito kung ano yung mga katangian na yon, nasabi doon, dapat tinataglay daw natin at hindi lang basta tinataglay, dapat pinagyayaman din natin para makilala ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Ang mga katangiang iyon na binabanggit dito, sabi dito, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili, ang katatagan, pagiging makadiyos, pagmamalasakit sa kapatid at pagmamalasakit at ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin, sabi doon. Yun yung mga katangian na dapat daw natin tinataglay. At isa dun sa pinakamahirap ay yung pagiging makadiyos, yung pagiging banal. Diba sabi sa salita ng Diyos, be holy for I am holy. At isa yun dun sa mahirap kasi pag sinabi nating banal, malalim na pakahulugan siya ng kalinisan ng isang tao, walang kapintasan, tayo naman, makasalanan tayo. Pero makakarating tayo dun sa pamumuhay ng kabanalan kung magpapasama tayo sa Panginoon at madami pa. Sabi doon, kailangan may pag-ibig tayo, may pagpupunot, may pagpipigil sa sarili, may kabutihan. Sa madaling salita, maraming katangian ang pasok doon sa sinasabi sa Galatians chapter 5 na yung bunga ng banal na espiritu. At magkakaroon lang tayo ng mga bungang iyon pag nabubuhay ang banal na espiritu sa atin. At ang sabi doon, taglayin daw natin yung mga ganong katangian at yung paraan para magkaroon tayo nun. Hindi syempre, lagi tayong samahan ng banal na espiritu ng Panginoon. Para lagi tayong samahan ng banal na espiritu ng Panginoon, kailangan nating lumapit sa Panginoong Jesus. Kailangan nating tumiwala sa Kanya. I-angkol natin yung buhay natin sa Panginoon. Kasi sabi sa Galatians 5:16, sabi doon, sinasabi ko sa inyo, ang gawin daw nating gabay sa ating buhay ay yung banal na espiritu. Sabi doon, at hindi tayo magiging alipin ng laman. At para tayo ay makarating doon sa katangian na bunga natin sa Panginoon, syempre, kailangan natin talaga yung Panginoon sa buhay natin na tayo ay pangunahan, pagharian tayo ng Diyos, na tayo ay pasakop sa Panginoon, sumunod tayo sa Diyos para makarating tayo doon sa katangian na nais ng Panginoon sa atin at mapagyaman natin yun. Kaya nga, huwag nating isang tabi yung mga aral ng Panginoon na itinuturo sa atin, yung mga pagbubulay-bulay natin sa bawat araw. Kasi tandaan natin, yung ginagawa natin ay pagsunod dun sa manual ng ating buhay. Kasi tandaan natin, tayo bilang mga tao, para tayong kagaya ng mga appliances na parang minsan defective pa din. Hindi naman tayo perfecto. May mga pagkakataong hindi tayo maayos. Kaya nga tayo may manual eh. Ganon din yung mga appliances. Di ba minsan kahit maayos naman na yung pagkakagawa mo, sa sobrang tagal na din ang ginagamit, minsan nagiging defective na din. Ganon din yung buhay natin sa Panginoon. Sa sobrang tagal na din natin, minsan nabibigo pa rin tayo, minsan nagkakamali pa rin tayo. At ang kailangan natin gawin ay magpaayos pa rin dun sa manual
para maging maayos yung ating buhay. At yun yung salita ng Panginoon. Kasi kailangan natin yung masunod sa ating buhay, yung salita ng Panginoon, para yun yung magtuturo sa atin, maglilid sa atin, magtatama atin. Sa ganong paraan, na tayo ay sumusunod, iniyaan pa natin yung buhay natin sa Panginoon, sa salita niya, hindi natin namalayan, tinataglay na pala natin at naiingatan, pinagyayaman na pala natin yung salita ng Panginoon sa ating buhay at lumalalim na tayo sa Panginoon at sumunod na nun ay yung mga katangian na nais ng Panginoon ay tinataglay na pala natin. Kaya salamat sa Panginoon, tulungan tayo ng Diyos, bigyang halaga natin yung maraming bagay na lalo tigit yung pananampalataya natin sa Panginoon sa bawat araw at sa pagbibigay natin ng pagpapahalaga, ang Diyos yung patuloy na magpalago ng pananampalataya na meron tayo. Kaya salamat sa Panginoon, palagi nating tandaan, walang walang kayang gawin ng tao, pero laging may kayang gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Limitado lang tayo, pero ang Panginoon limitless siya. Ibig sabihin, hindi siya limitado, walang hangganan ng Panginoon. Sabi niya, eternal, endless ang Panginoon. Kaya sa Kanya tayo umasa. Sa Diyos na may magagawa sa ating buhay. Kaya salamat sa Panginoon, sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Maraming salamat po sa salitang na ibagi ni Sis Ira at ayun nga po. Mahirap po talaga kung magpapakabanal po tayo or magpapakabanal po tayo. Pero yung yung mahirap din po yung pagsunod dahil nga po sa mga nakakasama natin or sa mga nakakasalumuha natin. Pero kung lagi po nating hihingin yung pagsama po ni Jesus, magiging madali po yan. Dahil siya po yung magiging gabay natin. At sa atin po, dapat po hindi po sapat na tayo lang po ay may pananampalataya at kilala lang po natin si Jesus bilang tagapagligtas. Kundi dapat makita sa atin yung pagbabago na ginawa po sa ating buhay dahil po sa ating pagsunod at yung kaibahan po ng may pagsama po ng Diyos sa atin. At yun po, yung buhay po natin, maikli lang po talaga siya. Kaya mahalaga na gamitin na natin ito sa paglilingkod at sa pagpapatuloy at pagtitiis po. Sunod naman po ay si Brother Jay. Amen. Salamat ho sa napakayamang presensya ng Panginoon. Salamat ho. Dahil nga po, ang ating Panginoon lang ang ating kapahingahan. At tuwing tayo'y napapagod, yun po. Totoo po yan. At bago po ako mag-share, ay ako po muna ay magbabalik ng pasasalamat sa Panginoon na napaka dakila at napakabuti ng Panginoon kasi po talagang ang Panginoon po ay laging eksakto kung tumugon. Kasi nga po kanina ako po ay maaga po kaming umalis at ako po ay bumiyahe papuntang Maynila at may mga inasikaso lang ho ako na mga bagay-bagay patungkol sa mga pangangailangan sa negosyo at ganun po. Lumuwas po ako na hindi ho sapat yung budget ko na kahit na sa tingin ko baka hindi na ako makauwi dahil kokonti yung dala kong budget para kasi ang plano ko rin ho kasi kanina nagawa ko naman lahat. Nakapamili ako ng gasolina para pang stock kasi nga po bukas magtataas na naman ho ang presyo ng petrolyo ng magkano po yata parang piso yata po ang itataas per litro at yan nun po at purihin ang Panginoon kasi po syempre kahapon ho kasi bago ako pumunta sa bago ako maghanda naningil na ho ako ng mga pautang ganun sa bigas at may nasingil naman po ako pero hindi sapat at yun pong at sabi ho nung umutang sa akin ay nangako siya na ipapadala niya lang sa GCash
yung bayad niya. At nangyari po, hindi po niya nabayaran ngayon. Pero sa napakabuti ng Diyos dahil yung isa pong may utang sa akin ay nagbayad. At ayun po ang nagamit ko pang gastos. Ah, na, Gcash niya binayaran sa akin kasi nasa biyahe na nasaan na ako, hindi ko na kukuha pa at ako po yung nandun na ho sa Bugarin nun eh. At napakabuti po ng Panginoon at lagi pong tumutugon at kaya po napakahalaga na tayo laging lumakad sa pananampalataya na kahit sa tingin natin parang baka at wag tayo lagi mag-alala na tayo magtiwala ng buo sa ating Panginoon dahil ang Panginoon ay tumutugon na. Yun nga po yung although inaasahan ko naman po na magbabayad yun, pero nakalimutan ko siyang daanan para singilin kahapon at inuna ko ho yung nangako na magbabayad daw pero anong nangyari nagastos pala niya sa iba na kasi may emergency gastos daw sa kainan kaya yung pambayad sa akin ay sa iba niya nagastos pero mabuti ang Panginoon at tumutugon siya at ayun po at sa pagpapasalamat din po kami at kami po ay laging iniingatan ng Panginoon sa lahat ng biyahe namin na kahit po minsan may mga talaga may mga nagda-drive na hindi ganoon kaingat mag-drive na talagang minsan pabara-bara na lang bigla na lang overtake sa alanganin pero sa biyaya ng Diyos lagi po kaming iniiwas sa ganong mga pangyayari na lagi kaming nakakaligtas sa mga muntikan ng mga muntikan ng masagi mga ganun po at sa biyayan pa nagpapasalamat po ako at dito po sa akin pong i-share ay yun nga pong yung binabasa ko po kanina yung sa chapter sa Second Peter chapter 1 verse 3 at nakasaad nga ho dito na tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. At nakasaad ho dito na totoo po na yung mga kailangan natin we are already equipped with all the lahat po ng kumbaga nga po sa isang boksingero 'di ba nga po kung mapapansin po kung tayo po ay nanonood ng boksingero siguro na lahat naman po tayo ay nanonood ng boxing kasi kilala po natin lahat si Manny Pacquiao kasi nga po alam naman po natin na tuwing may laban si Pacquiao kahit na po hindi marunong kahit walang hilig sa boxing basta si Manny Pacquiao po ang lumaban ay lahat ng Pilipino ay nanonood bilang pagsuporta kasi napakagaling po ng ating boksingerong si Manny Pacquiao sa biyaya ng Panginoon dahil at yun nga po grabe po yung mga naging parangal niya at naging siya pound for pound at ilang division po ba yun? 6 division po ba yun? Parang gano'n po. Pero layo po na po doon. Ang isang boksingero po ay wala ho siyang suot na headgear, walang suot na armor, na ang suot lang niya ay gloves. At yun. Although wala siyang equipment, pero equipped siya ng magaling na trainer, equip siya sa mga pagsasanay sa pagsasanay sa mga training mga ganun tapos yung mga exercise niya yung mga kailangan niyang matutunan sa pagboboxing equip siya lahat nun at
pati na rin yung mga experience niya at ganun po. At tayo po bilang mananampalataya, may relate po tayo sa bilang isang atleta na boksingero o di kaya naman ayun nga po sa boksingero na although hindi kita sa physical natin na meron tayong mga equipment pero nasa dahil nga po ang patunay ho dito ay yung na ito'y dahil sa pagkakilala kay Jesus. Pagkakilala kay Jesus. At yun, talagang mapapatunayan lang na tayo may pagkakakilala sa kay Jesus kung tayo may relasyon sa Kanya, kung tayo'y laging nananalangin at lagi pong nag-aaral ng Kanyang salita. At kung lagi po nating binubulay-bulay yung Kanyang salita ay magiging equip tayo ng lahat ng mga katuruan na nagmumula sa Kanya. Sa bawat pagsubok na ating kakaharapin, equip tayo, handa tayo lagi. Dahil nag-aaral po tayo, ganun. At syempre, although minsan mahina tayo at natutukso, ganun, minsan masasabi natin na parang ang hirap mamuhay, ang hirap maging banal. Pero sa biyaya ng Panginoon, kung tayo ay kung isusurrender natin ang buong buhay natin sa Panginoon at kung tayo sa kanya lang aasa ay magagawa nating talikuran ng kasalanan at maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. At yun nga po at yun po di ba nga po ganun as, sige po, yun po yung pasensya na po yun po ang mensahe sa akin ng Panginoon na dahil ayun naalala ko po dahil nga po tayo po ay equip ng kanyang kapangyarihan. Kasi po yung yan nasabi ko na po ba yung yung word na yung yung mga yan po tiyakin natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay ng maka-Diyos. Tinanggap na natin. Ibig sabihin po nun yung tinanggap na natin yung mga kailangan natin para tayo mamuhay sa kabanalan. Tinanggap natin, hindi natin in-earn na hindi dahil sa hindi natin natanggap yung kakayahan para mamuhay sa kabanalan dahil sa paggawa natin ng mabuti, sa paggawa natin ng sa pagsusumikap natin hindi tayo yung parang ang tawag na yung hindi sukatan yung performance natin bilang Kristiyano sa para tayo ipagkaloob, para tayo bigyan ng lahat ng kapangyarihan ng kapangyarihan ng Diyos para makapamuhay tayo sa kabanalan. Dahil yun po, once na po tayo tayo kilala natin ang Panginoon. Ayun, tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas. Nasa atin na po 'yun, yung lahat ng pamamaraan. Dahil nga po nag-aaral tayo at ng kanyang salita. At ang kailangan na lang natin gawin ay ipamuhay 'yun, yung mga natututunan natin na i-apply tapos syempre basahin ko yung sumunod Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas sa paraang ito
ay binigyan niya tayo ng mga dakilang ayun. So bilang tayo'y tayo'y mga mananampalataya, ah, na i-claim na natin na natanggap na natin yung mga pangako ng Panginoon. Siyempre, ang pinakang matinding ang pinakang anong tawag doon Basta yung yung pinakang na pangako, pinakang main na pangako sa atin ng Panginoon. Which is yun nga yung buhay na walang hanggan. Dahil dahil meron tayong relasyon sa Panginoon. At ang kailangan na lang ho natin ay sikapin nating idagdag sa ating pananampalataya yung ano nga yung kabutihan. Kung tayo magiging mabuti sa ating kapwa ay tapos ayun nga sa ating kabutihan, ah siyempre, dapat may rin tayo yung pagsusumigasig sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa ating pagsusumigasig sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at siyempre dapat may kalakip na panalangin ay sa inyong kabutihan ang kaalaman. Ayun. Nagkakaroon tayo ng kaalaman pagka po tayo'y laging nag-aaral ng salita ng Diyos. At yun, 'di ba pagka po tayo pag naka-gain tayo ng knowledge, i-apply po natin 'yon. At habang ina-apply po natin 'yon, may mga darating na mga tukso, may darating na mga pagsubok at doon para mapagtagumpayan natin 'yon, yung mga tukso at pagsubok na 'yon, kailangan nating sa pamamagitan ng kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Yun, yung pagpipigil sa sarili na pipigilan natin yung sarili na magkasala, na although nandiyan yung tukso na may tukso sa halimbawa may tukso na minsan aalukin ka ng kaibigan mo na mag-inom, at yun magtitiis ka na minsan kasi noon minsan noon siguro noon sa akin po kasi ako noon ako naman ay rin na nagiinom din, pero dahil po ngayon i-relate natin sa iba at kung halimbawa sa na lang, pasimplihin na lang po natin yung halimbawa pag tayo'y na 'di ba dati siguro po ako po kasi talagang mainitin po ang ulo ko noon, pero dahil po sa biyaya ng Panginoon, sa 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 patuloy niyang pagpatnubay sa akin, at dahil po sa sa resulta ng aking pagsusumikap na kilalanin ang Panginoon, na mag-aral ng kanyang salita, ay unti-unti niya po akong binabago na ngayon po nakakapagtiis na ako kahit minsan talagang nakakainis na, pero ayun, nakakapagpigil po tayo ganun. Tas kung dati wag na yun. Yun nga po yung sa yung sa last of the eye, yung ganun po, na kung dati madali tayong mapatingin sa mga nagdaraan na babae na medyo revealing ang damit. Ngayon po nakakaiwas na tayo ng tingin doon, at para hindi po tayo matukso, at minsan yun umiiwas na po yun, talagang para po bang bumabalik sa pagkabata. Di ba di ba pag ang bata tinuturuan na halimbawa, huwag kang manonood ng ganun, bad yun, yung halimbawa naghahalikan ganun sa mga palabas sa TV. Ang gagawin ng bata, tatakpan yung mata. Tapos sa ngayon, sa sitwasyon ko ngayon pag halimbawa may mapansin akong ganun, iniiwas ko na lang ho yung paningin ko para ganun po. At minsan kanina nga po nung ako po'y nagda-drive, ay meron pong nagmumotor na maiksi yung short,
talagang kahit nasa harapan ko siya, pilit kong parang nakatingin ako sa para hindi ko siya maaninag ng maayos. Nakatingin ako sa mataas. Although mahirap mag-drive pagka ganun kasi hindi mo maayos hindi mo hindi mo matitignan na maayos yung kalsada kasi pero sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo na aksidente dahil sa pag-iwas natin doon na, na matukso sa ganung mga bagay na mga kasi kung yung iba, 'di ba nga po yung sa mga kumakalat na palabas ay sa kumakalat na may mga prank sa Facebook na yung binibidyo tapos yung halimbawa magjewa naglalakad ganun. Tapos yung jewa sexy ganun tapos may maglalakad ka sa lubong tapos bibidyohin at magbabalik tingin yung kasalubong lilingon pa tapos biglang yung boyfriend tatakpan yung katawan ng babae ng malaking payong para tapos ayun kumbaga parang nagiging katawa-tawa baga na gano'n na gano'n daw sa naging maraming nag-react ganun po at masyado na pong humahaba at yun na sa pagpipigil sa sarili at yun pagka po tayo ay nakakapagpigil sa ating sarili ay ang kasunod naman nun pagpipigil sa sarili ayun nga nagiging matatag tayo kasi pag nagpipigil tayo sa sarili napagtatagumpayan po natin yung mga pagsubok sa buhay at yun nagiging at yun po yung resulta pagka po tayo'y ah pagka po tayo'y laging nagtatagumpay sa mga tukso sa mga pagsubok ay nagiging nasusubok po yung pananampalataya natin na tunay talaga yung ating pananampalataya na ayun at nagiging matatag tayo na halimbawa pagka dumating uli yung ganung pagsubok hindi na ganun kabigat at ganun po sa pag-ano natin sa katatagan natin sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos at ayun na, natin na nasusunod natin yung lahat ng utos ng Panginoon at kung ganun nga po kalakip po nun pati nung pagka po tayo kung tayo may nai-apply natin na tayo maging yung tayo pag makadiyos ano bang sukatan ng pagiging makadiyos pasensya na po at hindi ko po masyadong napag-aralan pero sa pagkakaunawa ko siguro yung yun nga kalakip na rin ho nun yung pagiging po sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid at ayun yung nagkakaroon tayo ng yung ng desire para tumulong sa iba na ibahagi yung mabuting balita na maging concern tayo sa kaligtasan ng ating kapwa. At magagawa naman ho natin yon kung meron ho tayo nung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Pero parang kasi ang pinakang ugat po ng lahat ng ito ay yung kung tayo ay meron ngang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. At medyo lang po, sa pagod lang po siguro talaga. Kaya medyo nahirapan po akong unawain yung kasi gahol na rin po ako sa oras at hindi rin masyadong nakapag-aral at kasi po mayroon din po akong inaalagang bata rin ngayon na siyempre tinuturo-turoan ko rin po at inuuna ko po muna siya bago po yung aking sarili. At ayun po ako po yung parang proud po ako dun sa bata. Si Maynard yung pinakilala ko sa inyo kagabi. Na kahit na siya ay sabihin natin na parang ang bagal mag-response ng kanyang memory sa kanyang natututunan
talagang nagsusumikap siya na mag-aral kahit paulit-ulit niyang basahin. Talagang nagsusumikap siya at grabe, talagang bibihira tayo makakita ng kabataan na ganun, na may pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kasi nga kanina po, natuwa rin po ako kanina. Kasi siya po yung isinama ko ho siya sa biyahe ko papuntang Cubao. At yun, nag-enjoy naman siya kasama ako at kumain po kami sa labas, ganun. At dala-dala ko po yung Bible niya, yung Bible na binigay ko sa kanya. Dala-dala ko yun. Nung kami nagpapahinga dun sa tsuhin ko, ay nakinood kami dun sa TV, sa yung TV ng tsuhin ko na yung pwedeng manood ng YouTube sa TV. At nanood kami pinanood namin yung turo, yung pinag-aralan namin sa yung sa tungkol sa kapanganakan ni Jesus sa Matthew chapter 1 verse 18 hanggang 25. Yan ang napaloob doon yung patungkol nga ako sa sa kapanganakan ng ni Jesus. Sa ngayon po kasi talagang dahil bata nga po, ang lang niya, pinipilit ko sa kanyang ituro na wag mong i-memorize yung binabasa mo. Ang gawin mo, kasi istorya yung istorya yung binabasa mo eh. Kumbaga para bagang anuhin mo, namnamin mo yung mensahe na para bagang para po bagang yung tropa mo ang nagkukwento sa iyo kung ano yung nangyari, yung kapanganakan ni Jesus. Kumbaga, yung parang nagkukwento ng buhay niya, ganun. Pero dahil nga po, ang kakayanan lang po ng isip niya ay mag-memorize, ay yun lang po ang niya, ay naunawaan ko po. Kaya po, dahil sa biyaya ng Diyos, ay naano niya rin yan, talagang nagagawa niya kahit paulit-ulit, talagang nagsusumikap siya. Tapos natuwa po ako kanina, nung pauwi na ako, maiuwi ko na po sana yung Bible na binigay ko sa kanya. Sabi niya, "Oy JP, yung Bible ko po nasa bag nyo." Pinaalala niya. Tapos, kung sa kung sa ibang bata po yun, hindi na niya maaalala na nasa akin yung Bible. At kasi, kung wala siyang masyadong interest sa salita ng Diyos, at kung maalala man niya, kung wala siyang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, pwede niyang pabayaan na lang. Although naalala niya, kaya mo na, may uwi na ni Kuya JP yun. Ayoko na naman magbasa nun, pero hindi. Talagang may siya, may puso siya para sa para matuto ng mga aral na nagmumula sa Panginoon. Kaya nakakatuwa po. Kaya talagang bibihira po, talagang napakabihira po nung ganun sa kabataang edad. Siya po ay 14 years old. Alam naman po natin sa mga ganong edad ay masyado silang madaling maagawan ng atensyon ng mga pangaaliw dito sa sanlibutan, yung paglalaro, yung panonood ng kung ano-ano sa YouTube, ng mga nakakatawa, ng cartoons o di kaya ng mga anime, ng mga ganun. Kung alam naman po natin yun kasi dumaan po tayo dun eh. At ako naman, aminado po ako na hindi po ako ganun kaya po ako hangang-hanga po dun sa batang yun kasi hindi po ako ganun nung kabataan ko. Kasi nga po, 'di ba, naipatotoo ko sa inyo na ako po ay dating addict sa online games. Although kaya po sa akin nga po nung kaya po ako manghamang kasi 'di ba pinapatotoo ko po sa inyo noon na pag nagbabasa po ako ng Bible tapos hindi ko naunawaan, napoprostrate po ako sa sarili ko, sabihin ko wag na nga basahin yan, hindi ko naman maintindihan. Maglalaro na lang ako. Enjoy pa. Pero ngayon yung bunga sa akin ng
ng, ng gawaing ito, parang dito na po ako na-addict ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At yun na po ang ano, yun na po ang bumubuhay sa akin ngayon. At napakalaking bagay po. At parang sa ngayon po, hindi matatapos ang araw na ano, na hindi ako makakapagbasa ng salita ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon na talagang grabe po ang pagkilos niya. At yun po, at pasensya na po kung medyo napahaba at nasa Diyos po lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba. Maraming salamat po sa salitang nilibagi ni Brother, Brother JP. At ayun po, mahalaga, pahalagahan po natin yung salita ng Diyos. At dahil yung lahat po ng pagturuan ay binigay na po sa atin upang mamuhay po tayo ng may kabanalan. At ito po yung natanggap natin dahil sa pag-aaral po ng banal na kasulatan. At ayun po, yung banal na kasulatan po ay hindi po, sinabi din po dito sa ano, wait lang. Sinabi po dito sa, wait lang pa, babasahin ko. Ayun po, yung dito po sa verse 16, yung ipinangaral namin sa inyo ang tungkol sa kapangyarihan ng pagdating na ating Panginoong Hesus Kristo ay hindi kwentong gawa-gawa lang. Nasaksihan namin mismo ang kadakilaan niya sapagkat ng parangalan at papurihan ni si Yesu Kristo ng Diyos Ama, narinig namin ang tinig ng makapangyarihang Diyos na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At ayun po, yung banal na kasulatan po ay hindi po nagmula sa sariling katang isip po ng mga apostol o kaya naman ay pabula po dahil sila po mismo yung naging saksi ng lahat ng nakasulat po dito. Kaya dapat po natin pahalagaan po yung mga katuruan na nababasa at naririnig po natin. At kasi kahit tayo po mismo hindi po tayo magdududa po sa laman po nito na dahil nangyayari po talaga at mangyayari po talaga yung mga nakasulat dito. Kaya yung mga aral din po dito, ito po yung nakakatulong po sa atin para sa lahat po ng problema po or sa pagpapalago din po natin. Kaya dapat po talaga na pahalagahan po natin. Yun po, tayo po yung magtatapos na po sa ating gawain at hihiling ko po na pangwakasan po tayo sa panalangin ni Brother Zay. Sige po. Hallelujah, Jesus. Tunay kang dakila at mabuti ka, Panginoon. Kayo po ay hindi nagbabago, Lord. Na kayo po ay nananatiling tapat sa amin. Na wala hong makakapantay sa inyo. Wala ho kayong katulad, Lord. Kayo lang po ang nag-iisa naming Diyos. Lord, patawarin niyo kami kung kami po minsan ay nagkukulang at kung kami natatalo sa sobrang naming kaabalahan at patawarin niyo kami kung kami minsan ay nadadala sa ng aming kahinaan. At Lord, kayo po lagi ang ang luminis sa aming puso't isipan, Lord. At magagawa lang niyo yun kung kami po ay lalapit sa inyo. Kung aaminin namin sa inyo ang lahat ng aming pagkakasala. At Lord, salamat ho sa gabing ito. Salamat ho sa gawaing ito. Kung hindi ho dahil sa gawaing ito, Lord, hindi po hindi hindi
hindi po ako makapagbabago at hindi po ako hindi ako makakapaglingkod ng ganito sa inyo, Lord. At Lord, salamat po sa aking mga kapatid na laging sumusuporta sa isa't isa, na nagpapalakas ng isa't isa, dahil nga po sa gawaang ito, na kaya po napakahalaga po talaga na laging dumalo sa lahat ng mga pagtitipon, dahil ito po ah, ang isang means para kasi sabi nga ho, no man is an island. Ah, walang tao na mamumuhay na sa sarili lamang niyang kakayanan. At syempre, magagawa lang natin yon kung tayo po ay lalapit sa Panginoon. So, at syempre, kasama na rin ho doon yung mga kapatid na magiging para dumamay po sa atin. At nagpapasalamat po ako sa aking mga kapatid na palaging nariyan para umunawa, para para magpalakas din ng aking loob. At salamat po sa sa mga biyaya na aming natatanggap, na although minsan na hindi kami karapat-dapat ng mga iyon, pero ibinibigay niyo pa rin. At kahit minsan ay hindi namin hinihiling, ay binibigyan niyo pa rin sa amin dahil alam niyong kailangan namin. At salamat po sa lahat, sa pagpapala, sa patnubay, sa pag-iingat sa amin. Lord, at ngayon po, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, at dinadalangin ho namin ang kaligtasan ng bawat isa, ang inyong pag-iingat, Lord, sa lahat ng aming gagawin, sa aming mga lahat ng pupuntahan, Lord. Kayo po ang mag-ingat sa aming lahat. Kayo po ang pumatnubay, at kayo po ang kumatagpo lahat ng aming pangangailangan. At alam po namin na ni minsan po ay hindi kayo nagkulang sa amin, na lagi pong sapat ang inyong biyaya. At dinadalangin din ho namin yung mga kapatid namin na hindi na ho nakaka-attend, na kayo pa rin po ang pumatagpo sa kanila, ang magbigay sa kanila ng desire para magbalik sa inyong mga gawain, at magpatuloy uli sa inyo. At dinadalangin din ho namin ang bawat isa na naway manatili ang nag-aalab na puso namin patungkol sa inyong salita, na maging consistent kami sa sa aming paglapit sa inyo, sa pagbuo ng relasyon sa inyo. At yun po, lalong-lalo na po, dinadalangin din ho namin yung mga pastor na gumagabay sa amin. Kayo po rin ang kumatagpo lang lahat ng kanilang pangangailangan. Lalo na po sa kanilang misyon, kayo po rin mag-ingat sa kanila. Ang mga kanilang panalangin, kayo po ang tumugon. At alam niyo ho ang laman ng puso ng bawat isa. Lord, kami po'y lumalapit sa inyo, Lord. Yung mga dalangin ng aming pastor na mga bagong mananampalataya, na bagong mga kaluluwa na mag-aalay ng kanilang buhay para maglingkod din sa inyo. Tugunin niyo, kayo po ang magpadala ng mga kaluluwang iyon sa kanila para mas mapalagana pa namin ang mga aral na nagmumula sa inyo, at para mas marami pa ho ang mailigtas. At yun po, at dinadalangin din ho namin yung mga kakilala namin, yung mga kapatid namin, yung mga kamag-anak namin na nalalayo na sa inyong palatuntunan. Kayo pa rin po ang matagpo sa kanila. Kayo pa rin po ang gumawa ng kayo kung
kung hindi man po kami ang maging instrumento nyo para makapagbalik sila sa inyo, ay kahit po yung iba, at kung ang iba man po ang makapagbalik sa inyo, kung sila man ho ang maging kasangkapan nyo para magbalik loob sila sa inyo, ay magagalak po kami at matutuwa dahil di ba nga po sabi nyo, isa mang kaluluwa ang magsisi sa kanilang mga kasalanan at tumanggap sa inyo, ay buong buong kalangitan na ang nagdiriwang. Paano pa kaya kung napakarami ang mailigtas? Eh, grabe ang kasiyahan sa kalangitan. Kaya, masasak hindi natin ma-imagine kung gaano kasaya ka sa langit kung ang lahat po ay maililigtas. At yun nga po, kung talagang walang kung wala po mang kung hindi man po ang tao ang makapag sa kanila na magbalik sa inyo, kayo na po ang kumilos sa kanila. Kayo na po ang hindi po namin alam, wala ho kaming idea kung ano po yung mga pamamaraan nyo, pero alam ho namin na walang imposible sa inyo. Kasi nga po, katulad nga ho ni Apostol Pablo, grabe ho yung yung nakaraan niya, pero yung naging contribution niya sa lahat ng mga Kristiyano ay napakalaki po, dahil po sa kanyang dedikasyon, dahil po inisip niya na siya nga po ay hindi karapat-dapat. Nagawa niya, yun nga po, mahaba na po. At yun po ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po tapos na po sa ating gawain. God bless po. God bless po. Makakapagpahinga na po lahat.